Nanlaki agad ang mata ni Fenya. Sa tabi niya, nakatayo si Alon, tahimik lang pero malamig ang titig sa kanya. Nanginginig ang boses niya habang nagsalita. Paano nangyaring nandito si Alon? Sa reaksyon niya, casual lang na kumaway si Alon bilang pagbati. Narinig ko kasi na nandito ka raw sa lugar na to. Hindi ko lang akalaing totoo pala. Kalmado pa rin ang tono niya habang sinasabing lumapit si Fenya. Si Fenya naman, hawak pa rin ang tusok ng pritong kamote, halatang kinakabahan. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, yung gamot na hinahanap mo, ubos na ngayon. Kailangan pa ng oras para may handa. Tsaka, medyo busy din ako ngayon. Bahagyang nadismaya si Alon. Akala ko pa naman matutulungan mo ako. Pero naiintindihan ko naman. Biglang natarante si Fenya. Hindi ko po ibig sabihin na tatanggi ako. Dagdag pa ni Alon. Medyo kapos din ako ngayon, kaya baka medyo madelay ang bayad. Agad sumagot si Fenya. Hindi po problema yun. Kahit isang gold coin lang, sapat na po. Mukhang natuwa si Alon sa sagot niya. Kung ganyan kakabait, mahirap nga naman tumanggi. Natulala ang dalawang tauhan na nakatayo sa likod ni Fenya. Ngayon lang nila siya nakitang ngumiti ng ganito kalaki. Dahil sa kakaibang ekspresyon niya, nagsimulang magduda ang dalawa. Sa paningin nila, parang naloloko si Fenya, lalo na't ang potion na yon ay karaniwang nagkakahalaga ng daan-daang gold coins. Nagkatinginan sila. Tahimik na iniisip kung nababaliw na ba ang Vice Tower Master nila. Hindi sila pinansin ni Fenya. Magalang siyang yumuko kay Alon. Sandali lang po, ihahanda ko agad ang potion. Mabilis siyang umalis habang sinasabi. Mas maganda ang epekto nito kung kakagawa pa lang. Napanganga na lang ang dalawang tauhan habang pinapanood siyang magmadaling ihanda ang gamot ng walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan nilang ibinaling ang tingin kay Alon. Nakalmado lang, patuloy na kumakain ng kamote na parang walang nangyari. Sa awkward na katahimikan, ang pagkalito ng dalawa ay unti-unting napalitan ng paghanga. Gusto man nila o hindi, kahanga-hanga talaga ang lalaking yun. Lumipas ang ilang sandali, bigla na lang, isang pulang-pulang aura ang bumagsak sa kampo. Sabay na napabangon sina Diz at Fiola mula sa loob ng tent. Nakakasakal ang bigat ng enerhiya. Mahigpit ang boses ni Fiola nang magtanong. Naramdaman mo rin ba? Hindi na sumagot si Diz. Tumayo siya agad at maikli lang ang sinabi. Inaatake ang kampo. Sa labas, papalapit na ang mga undead. Agad sumiklab ang labanan. Naghahalo ang sigaw at tunog ng bakal sa isang magulong ingay. Talsikan ng dugo habang walang awan na pinapatay ng mga undead ang mga kabalyero. Mas malala pa, ang mga napatay na sundalo ay nagsimulang gumalaw. Isa-isa, bumangon ang mga patay. Matigas at hindi natural ang galaw nila habang sama-sama sa hanay ng undead. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang mag-chant si Fenya. Sumabog ang mga tipak ng yelo. Ang mga undead sa paligid niya ay agad na nagyelo, nakulong sa makakapal na yelo. Kasunod ang isang pagsabog, sabay-sabay silang nadurog. Nagkalat ang piraso ng yelo at mga basag na katawan. Dumating si Diz para tulungan siya. Mabilis siyang gumalaw sa gitna ng mga undead. Kumislap ang kanyang espada. Sa isang hiwa lang, ilang undead ang nahati sa dalawa. Pero bigla siyang tumigil. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Nararamdaman din ito ni Fenya. Agad niyang ginamit ang observation eye magic. Ang langit ay naging kulay dugo. Marahas itong umikot. Kumidlat ng paulit-ulit, saka bumagsak ang isang napakalaking kidlat sa lupa. Sumabog ang paligid. Mula sa gitna ng pagsabog, may isang anyo na unti-unting lumitaw. Bumaba mula sa langit ang outer god na si Altres. Puno ng pangmamaliit ang boses niya. Mga mababang nilalang, huwag ninyong lapastanganin ang mga kaluluwang nawalan na ng dangal. Biglang may aninong sumugod. Isang iglap lang, lumitaw si Fiola sa harap niya. Diretso niyang sinaksak ang espada. Tumunog ang malakas na klang. Tumama ang dulo ng espada sa katawan ni Altres. Nanlamig agad ang likod ni Fiola. Hindi man lang tumagos ang kanyang atake. Parang tumama lang sa isang bagay na hindi magagalaw, isang bagay na ganap na hindi matitinag. Sa isang galaw lang ng kamay na may halong mahika, hinampas ni Altres ang ulo ni Fiola. Sa isang iglap, humiwalay ang ulo niya sa katawan. Walang kahit anong emosyon, nagsalita si Altres.
Ang mga tumalikod sa dangal ng kanilang kaluluwa ay hindi kailanman bibigyan ng marangal na kamatayan. Bumagsak ang katawan ni Fiola, pero makalipas ang ilang segundo, umungol ito, nangisay ang bangkay. Unti-unti itong gumalaw, pilit bumabangon mula sa kamatayan. Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan niya. Puno ng takot habang pinapanood ang babaeng iginagalang nila na bumabangon sa isang napakapangit na anyo. Sa gitna ng nakakasakal na tensyon, may isang taong naglakad papalapit kay Altres. May matinding paggalang sa boses niya. Dakilang Diyos ng duelo. Lumabas si King Alon. Matatag ang tinig niya habang nagsalita. Ayon sa sumpa ng kaluniya, ako, si Alon Palacio, ay iniaalay ang aking sarili upang tuparin ang sagradong pangakong iyon. Pagkatapos, formal niyang idineklara, ang Duel of Babylon. Ngumiti ng malapad si Altres. Umalangaw-ngaw ang kulog sa pulang langit habang tumatawa ang Diyos. Hindi ko akalaing may tao pa palang nakakaalala sa sumpa mula sa panahon ng kaluniya. Para sa kanya, sobrang nakakatuwa iyon. Pitik lang siya ng daliri. Biglang sumabog ang lahat ng undead sa ilalim ng kontrol niya. Nagtilamsikan ng dugo sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, nagsimulang umangat ang dugo sa hangin. Nagtipon-tipon at umikot ito. Sa loob lang ng ilang segundo, nabuo ang isang napakalaking harang. Isang bilog na arena na napapalibutan ng matataas na pader na gawa sa kumikislap na dugo. Malawak ang ngiti ni Altres habang tinanggap niya si Alon sa Coliseum na babad sa dugo. Isang lugar kung saan walang ibang nilalang ang pwedeng manghimasok. Ayon sa sinaunang kasunduan, tinatanggap ko ang sagradong Duel of Babylon. Nagsimulang manginig ang katawan ni Alon. Malakas ang tibok ng puso niya sa ilalim ng napakabigat na presyon. Nakakasakal ang presensya ni Altres. Doon niya napagtanto, mali ang naging pagtataya niya. Hindi niya inaasahan na ganito nakalapit si Altres sa ganap na pag-anyo. Habang papalapit ang isang outer god sa perpektong pagpapakita, mas lumalakas ang kapangyarihan nito. Sa kasalukuyang estado, halos umabot na si Altres sa antas ng 5 great sins. May isang bagay na malinaw na naintindihan ni Alon. Kung hindi dahil sa potion of excellence na ininom niya kanina, matagal na siyang bumagsak. Ito na ang huling pagkakataon niya bago tuluyang makumplito ang pagpapakita ni Altres. Walang pag-aatubili, sinabi ni Alon na simulan na ang laban. Kalmadong tiningnan siya ni Altres, halatang nasisiyahan. Ipinaliwanag ni Alon ang patakaran ng Duel of Babylon. Salaitan ang laban. Unang tuntunin, ang hinamon ang may karapatang umatake muna. Malakas na tinapak ni Altres ang lupa at naghanda. Hinailan niya ang braso niya paatras habang umaalon ang pulang enerhiya sa paligid niya. Buong kumpiyansa siyang nagsalita. Ipapakita ko sa iyo ang himig ng pagkawasak. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Kumalat ang takot at tensyon. May ilan na tuluyang nataranta, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan kung bakit nakatayo lang si Alon, walang kahit anong reaksyon sa napakalaking banta sa harap niya. Bilang tagapagtanggol, bawal gumalaw si Alon hanggat hindi pa niya turno. Ang absolutong patakaran ng duel ang pumipigil sa kanya. Wala siyang choice kundi tanggapin ng harapan ng atake. Nagsimulang kumawala ang enerhiya sa kamay ni Altres. Umiikot ito ng marahas. Pinuri pa ng Diyos si Alon. Talagang marangal ka, hindi ka man lang umatras. Bago bumitaw ang atake, kalmadong sinabi ni Alon ang ikatlong tuntunin. Bawat turno ay binubuo lang ng isang atake at isang depensa. Pagkatapos, magpapalit ng papel. At ngayon, turno ng depensa. Agad na naglabas si Alon ng potion habang bumibigkas ng sunod-sunod na sinaunang salita. Alam niyang walang silbi ang normal na depensa laban sa kapangyarihan ng Diyos. Sunod-sunod ang apat na epekto. Immobilization, condensation, reinforcement, deepening. Ibinuhos ni Alon ang lahat ng lakas niya. Kumapal at umikot ang itim na mahika sa buong katawan niya. Kailangan niyang mabuhay sa isang atakeng ito. Kahit maubos ang lahat ng mahika niya. Sa sandaling iyon, pinakawalan ng isang napakalakas na enerhiya na parang kulog. Diretso itong sumugod sa kanya. Hindi gumalaw si Alon. Nakatayo lang siya, handang tanggapin ang lahat. Yumanig ng malakas ang buong arena. Gumuho ang lupa at nagliparan ang mga bato. Isang mahabang bakas ng pagkawasak ang naiwan sa dinaanan ng atake. Mula sa makapal na usok, may isang anino na dahan-daang lumitaw.
Naningkit ang mga mata ni Diz. Napahinto sa paghinga si Fenya. Buhay pa kaya siya? Nakatayo pa rin si Alon. Grabe ang sugat ng katawan niya. Umaagos ang dugo sa mukha niya. Nakapalibot pa rin sa kanya ang depensang mahika. At buo pa rin ang potion sa kamay niya. Unti-unting kumupas ang kwintas sa leeg niya, parang abo na nagkadurog-durog. Namumutla na ang mga mata niya. Halos mawalan na siya ng malay. Pero hindi siya bumagsak. Naalala niya ang sinabi noon tungkol sa Potion of Excellence at Ram-Ian Potion. Isang halo na kayang bawasan kahit ang pinakamatinding sakit. Noon, tinanong siya, kung kailan niya gagamitin ang ganoong klase ng elixir. Ngayon ang sagot. Nanginginig ang katawan niya habang mahina siyang nagsalita. Grabe, ang bisa talaga ng potion na to. Kung wala iyon, hindi siya makakatayo matapos ang ganong atake. Higit pa roon, may tahimik siyang naramdamang ginhawa. Nasa plano pa rin ang lahat. Walang pag-aaksaya ng oras, binalot niya ng mahika ang potion. Pagkatapos, ibinuhos niya ang laman nito sa ulo niya. Dumulos ang likido sa buong katawan niya. Pumapasok sa mga sugat at punit na laman. Alam niyang hindi agad-agad ang paggaling. Pero sa kalidad ng potion na iyon, sapat na iyon para maibalik ang galaw ng katawan niya. Unti-unting nagbago ang kondisyon niya. Ang matinding sakit na kanina'y bumabalot sa buong pakiramdam niya ay hamina. Napalitan ng dahan-daw ang init na kumalat sa ilalim ng balat niya. Itinaas ni Alon ang tingin kay Altres. Mabigat pa rin ang paghinga niya. Pero matatag na ulit ang mga mata niya. Sa mababang boses na puno ng intensyon, nagsalita siya. Kumpleto na ang lahat ng kondisyon para pumasok sa state of madness. Itinaas niya ang kaliwang kamay. Isang singsing na may nakakabit na kadena ang kumislap sa daliri niya. Walang pag-aalinlangan, inactivate ni Alon ang spell. Binding Summon. Matatag ang boses niya. Sa likod ng pagod, kitang-kita ang ginhawa. Sa wakas, dumating na ang hinihintay niyang sandali. Turno na niya para umatake.